Ang mga kabataang ito, ang ingay nila gabi-gabi. Hindi na ako makatulog na maayos. Tama na, huwag na masyadong magsalita. Kuya, nakauwi ka na. Sufir, bakit ka nakaganito at may hawak na tikin? Kuya, ano ba inisip Montag? Online class ko ito para sa mga estudyante. Tara, uminom ka muna ng tubig. Ayun, nakita-kita. CJ, huwag na, ako na lang. Kuya, pagod ka na sa maghapon, ako na bahala. Salamat, nahihirapan ka. Kuya, mainit na tubig na sa bathtub. Maligo ka para makapag-relax. Engan, Ang mga kabataang ito, ang ingay nila gabi-gabi. CJ. Yung sa susunod mong pag-yoga, pwede bang medyo tahimik lang? May reklamo ang kapitbahay sa baba. Huwag mong pansinin yang dalawang matanda. Ano bang ingay ang magagawa ko sa pagyoga? Tsaka may yoga mat naman ako. O kuya, Gusto mo bang sumama sa yoga? pwede kitang turuan. Huwag na, maliligo muna ako. Sioing, magiging okay ka lang. Marami pa tayong gagawin, Nen. Ang katawan ko. Ako ang pinaka nakakaalam. Licheng, Huwag kang malungkot. Noong pinili mong makasama ako, hinamak mo pa ang pamilya mo. ngayon, Malapit na akong mawala. Ipangako mo sa akin. pagwala na ako. Bumalik ka na sa pamilya mo. Huwag mo nang ipagpilitan. Ang hindi pag-uwi sa mga magulang mo. Tama na, huwag na nating pag-usapan ito. Magiging maayos din ang lahat. Ang pinaka-kinakatakutan ko ay ang aking 6 na kapatid na babae. Licheng, Ipangako mo sa akin. na, Alagaan mo silang mabuti. Sioing, ate, huwag kang mag-alala, alagaan ko talaga. Kuya, nandyan ka ba? Kuya, mukhang pagod ka ngayon. Gusto mo, ipapahid ko ang likod mo. Hindi na, hindi na. Kaya ko na to, labas ka muna. Kuya, laging ika'y nag-aalala para sa amin. Gusto kitang tulungan kahit isang beses lang. Huwag kang mag-alala, hindi kita aabalahin ng matagal. CJ, Dito ka humiga. Kuya, ang sipag mo araw-araw. Naaawa kami sa'yo naming magkakapatid. Maaga kaming nawala ng ate. Itinuturing ka namin parang aming sariling pamilya. Isipin mo rin ang sarili mo. Huwag masyadong mapagod. kayong lahat, kapatid ni Xiaoying. Nangako ako sa kanya na alagaan ko kayo. Yan ang dapat kong gawin. Kuya, lagi kang nag-iisip para sa iba. Isipin mo naman ang sarili mo.
Sa hinaharap, kung may problema, sabihin mo sa amin. Huwag mong buhatin mag-isa. Si Aoying, bago ka umalis. Iniwan mo sa akin ang 6 mong kapatid na babae. Pero talagang hindi ako sigurado. Sila. Iba't iba ang ugali, nahihirapan na talaga ako. Kuya, bago mawala si ate, may sinabi siya sa akin. Ano nang sinabi niya? Sabi niya, sana pakasalan mo. Kuya, saglit lang, may tatawag. Hoy, Hoy, Tsulu, huwag kang magpakapalit. Ikaw na ang bahala diyan. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. babalik na ako. Kuya, tapos ka na maligo? Magpahinga ka muna sa sofa. Naghiwa ako ng prutas para sa'yo. ang sipag mo. Kuya, masarap talaga itong saging. Kailangan mong tikman, halika. Kuya, Lanan. Yuyan, kumusta ang interview mo? Huwag kang mag-alala, kuya, madali lang yon. Na-impress ko ang interviewer. Ikaw talagang magaling ka. Bayaf. Ano ba itong ginagawa ninyo? Malaki naman tong sofa, hindi ba masikip? Hindi naman. Komportable ba kayo sa pagkakaupo ninyo? Comfortable naman. Bayaw, huwag kang masyadong kuripot, libre ka naming kakain. Tama. Laging kinukuha ni HCG si Bayaw, hindi patas yon. Hoy, bakit ka ganyan? Walang respeto. Wait to CG, nauna ka lang ng konti sa akin. Ilan minuto lang, nagmamagaling ka pa. Hoy, tama na yan. Ano ba iyang away nyo? Tama. Nasaan si ate? Bakit wala siya? Kanina ko pa nakikita si ate, may tumawag sa kanya. Tapos nagmadali siyang umalis. Baka may problema sa kumpanya? Parang may kumakalat na balita tungkol sa kumpanya. Problema sa kumpanya. Anong problema sa kumpanya? May nangyari kay Xulu. Anong gagawin natin? Wala na ba akong saysay bilang bayaw nyo? Sabihin nyo na agad kung ano ang problema. Huwag nyo nang ipaulit sa akin. Sige, ayaw ninyong magsalita. Wala nga. Hoy, Bayo. Sige, sabihin mo na kung ano ang nangyari. Si At kasi, ayaw niyang sabihin sa'yo. Ayaw niyang malaman mo. Sabihin nyo na sa akin ngayon kung ano ang nangyari. May problema sa kumpanya ni ate, may mga taong nagbabanta sa kanya. Araw-araw may nagkakagulo doon. Ayaw niyang mag-alala ka, kaya ayaw niyang sabihin sa'yo. Ano? May nagbabanta sa kanya? Bayaw. Huwag kang masyadong malungkot, ipapangako ko sa'yo, kahit ano pa ang mangyari. Makakahanap ako ng pera para sa gamot ni ate. Baka dahil sa pagpapagamot kay Xiaoying. Kaya nagkaproblema ang kumpanya ni Xulu sa paghanap ng pera. Sabi ni At kaya niyang ayusin, ayaw niyang sabihin sa'yo, kaya... Grabe naman yan. Ganito kalaking problema, hindi niyo sasabihin sa akin. Bayaw pa ba ako sa inyo? Bayaf. Ayaw lang naming mag-alala ka, kaya hindi namin sinabi. Kayong mga to. Sige, hahanapin ko na lang ang pangalawa ninyong ate. Bayaw, huwag kang magpadalos-dalos. Sagutin mo ang tawag. Boss Xu, ano na ang desisyon mo? Mahalaga ang oras ko. Jayanggang, sasabihin ko sa iyo. Ang kumpanya ko ay nagkakahalaga ng milyon. Gusto mo itong kunin ng 500,000. Panaginip lang.
Heiß. Huwag kang makipag-ugnayan sa iba. May limitasyon ang pasensya ko. Dalawa ang pagpipilian mo ngayon. Una, ibenta mo ang kumpanya sa akin ng 500,000. Pangalawa, ibenta mo ang sarili mo sa akin. Ulitin ko, panaginip lang iyan. Hahaha, ang sarap talaga. Tingnan mo, ang sa... Hindi nga ako nakamali. Ikaf ang Cold Rose, NG Jianghai City. SA toto lang. Binibigyan kita ng pera dahil sa mukha mo. Kung hindi, wala kang makukuha. 500,000 para SA iyo. Pa sa iyong pagkabirhen. Bastos ka. Hala, hahaha, bastos da ako? Gusto ko talaga ang salitang bastos. Sa isang babae, isang magandang babae, sabihing bastos ang lalaki. Parang papuri, hindi ba? Hindi na ako magsasayang ng oras. Ano ang desisyon mo? Sabihin mo sa akin. Huwag mo akong hawakan. Gusto mong mamatay? Anong klaseng ugali iyan? Gusto ko ito. Ang sarap talaga. Ang sarap ng pakiramdam na dominado ka. Ha ha ha. Ngayon din sa desk mo. Gagawin kita. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Ano pang hinihintay, Montag? Idikit ang magandang babaeng ito sa mesa. Saan ka pupunta, ganda? Huwag kayong lumapit. Sasabihin ko sa inyo kung sino man sa inyo ang humawak sa akin ngayon. Pagsisisihan ninyo ito. Pagsisisihan? Gusto ko makita kung paano mo ako pagsisisihan. Sige. Paano mo ako pagsisisihan? Zugot. Bitawan mo ako, Kuya Kiang. Sabihin mo sa mga tauhan mong bitawan ako. Zumigaf ka. Zumigaf ka. Mas lalo akong nasasabi kapag sumisigaw ka. Bitawan mo ako. Ngayon, susubukan ko ang lasa mo. Umalis ka. Ay, Kadiri. 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 Ay, walang hiya ka. Akala Montag pa pinapalakpa kita? May pagpipilian ka pa ba? Huwag kang lalapit. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon din, dito ka mismo papatayin. Babalikan kita, sigurado. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Honey, masyado ba akong mabait sa'yo? Masyado ba akong maamo sa'yo? Hawakan Montag. Nasaan ang mga tao? Parang puno dati ang mga upuan dito. Tulong, kuya. Tulong, kuya. Tulong. Hawakan Montag. Halika. Huwag kang lalapit. Huwag. Tumawag ka ng tumawag, walang lalapit sa'yo. Bakit walang sumasagot sa'yo? Ah, Hahaha. ah. Huwag mo akong galawin. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong galawin. Hayop ka. Kadiri. Tumigil ka. Sino KBA? Sinisira Montag ang plano KO. Kuya. 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 Oh. Ikaf pala yung tumawag kanina. DIBA? Sugurin Montag. Ano? Walang kwenta ka. Ang lakas mong sumuntok. Huwag ka ring lalapit. Maniwala ka. Papatayin ko siya. Aray. Aray. Siya Olu, ang lakas ng sipa mo. Kuya.
buti na lang dumating ka, muntik na ako. Nandito na ako, walang mga api sa'yo. Galawin Montag ako. Alam niyo ba kung sino ako? Maniwala ka, may kakilala ako. CJ, tignan natin kung paano mo ako papatayin. Mali ka, ngayon, ikaw ang mamamatay. Kuya! 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 Kuya, tama na. Mamatay na iyan sa bugbog. Mamamatay na talaga. Si Xiaolu ang nagmakaawa para sa'yo. Kung hindi, papatayin talaga kita. Tandaan mo yan. Ako si Lecheng. Nagtatrabaho sa construction site. Kung gusto mong maghiganti, handa akong sumabay sa'yo. Maliit kang manggagawa ka, hindi ka ba natatakot sa akin? Naniniwala ka ba na makakahanap ako ng tao? Alis na tayo. Hintayin Montag, hintayin Montag. Xiaolu, okay ka lang? Kuya, buti na lang dumating ka. Kung hindi, baka naabuso na ako. Natatakot ako. Xiaolu, okay na, okay na. Kuya, huli na ako. Xiaolu, damit mo. Kuya, Ano ba yung iniisip mo? Ano ba yung mga kalokohang nasa utak mo? kuya, hindi ka ba capable? Ano ang sinasabi mo? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, pagbibintangan kita. Eh bakit? Ilang taon na kayong kasal ni ate? Bakit wala pa kayong anak? Hindi ba? Tumahimik ka nga. Huwag kang makialam sa mga bagay ng matatanda. Ano ba ang nangyari? Malaki ang problema sa kumpanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para bang hindi pa ako matanda? Na, kahit sabihin mo sa akin, ano ang magagawa ko? Ngayon, isa lang akong manggagawa sa konstruksyon, wala akong magagawa. Xiaolu, kasalanan ko, hindi ko kayo maprotektahan. Kuya, wag mong sabihin yan. Marami ka nang nagawa. Pagkamatay ni ate, ang gasto sa bahay. Ikaw lang ang sumasagot. Ako ang may-ari ng kumpanya, pero sa ibabaw lang. Sa totoo lang, umaasa pa rin ako sa'yo. Huwag mo akong purihin. Alam ko ang kakayahan ko. Ang pagbagsak ng kumpanya. Hindi ba? Dahil sa pagpapagamot mo kay Xiaoying. Ako? Huwag kang magsinungaling. Kuya, wag mong isipin ng labis ang pera. Hindi ko hinihingi na bayaran mo. Siksuing, asawa mo man. Pero ate ko rin siya. At saka, ako man o ang iba pang mga kapatid, gagawin din namin yon. Kasalanan ko sa inyo. Kuya, wag mo nang isipin yon. Umuwi na tayo, okay? Baka matagal nang naghihintay ang mga kapatid. Baka mag-isip na naman sila ng kung ano-ano. Xiaolu, may damit ka bang pamalit sa kotse? Bakit? Hindi pwedeng laging suot ang damit ko. Kung makikita ng iba mong kapatid, siguradong mag-isip sila ng kung ano. Bayaw. Bakit ang duwag mo? Kayo lahat ay aking hipag, ayoko lang mag-isip sila ng masama. CJ. Xiaolu, hanap ka ng damit, huwag kang magpaikot-ikot. Bayaw, ang dami mong sinasabi. Bayaw, ang dami mong sinasabi. Sulu.
Pagpalit ng damit, bakit mo hinubad pati loob? Sinadya mo ba yan? Bayaw, mabango ba? Mabango ulo mo, bilis na, umuwi na tayo. Hindi pwedeng umuwi ngayon. Bakit? Bayaw, tulungan mo akong isara ang zipper, hindi ko kaya. Sulu, naglalaro ka ng apoy. Tulungan mo akong isara ang zipper, ang tagal mo. Bilis! Bayaw. Bakit ang dami mong pawis, punasan mo? Umuwi na tayo. Bayaw. Yung tissue, ginamit ko sa bibig ko. Parang nag-indirect kiss na tayo. Sulu, Bayav, bakit wala pa si Ate? Ang tagal na. Hindi sumasagot sa tawag. Baka may nangyari sa kanya. Tara, hanapin natin. Nandyan na. Ate, Bayav, nandiyan na kayo. Gusto nyo bang lutuan ko kayo? Hindi na, kumain na kami ni Bayaw sa labas. ako. Bayav, Anong problema? Wala. Yung scam call. Bayaw, samahan mo kaming manood ng TV. May magandang variety show. Hindi na. Pagod na ako, manood ka muna, ayusin ko lang to. Sabihin Montag. Bayav. Baka may kabit? Kabit ulo mo. Wala na si ate, malaya na si Bayaw ngayon. Tama si Ate. Kuya, nitong mga nakaraang araw, palagi kang sumasagot sa tawag. Baka babae yung kausap mo sa telepono. Hindi pwede. Si kuya ay para sa amin. Hindi natin pwedeng hayaan na maagaw siya ng iba. Young Master, sa wakas sumagot ka na rin sa telepono. Tito Few, hindi na ako miyembro ng pamilya Lee. Huwag nang tawagan ko ang bakit. Young Master. Young Master, Young Master, Young Master, Young Master. Hoy, Ano ang nangyari? Narinig mo ba? Sino nang tumawag kay kuya? Babae ba? Hindi ko narinig ng maayos. Narinig ko lang na sinabi ni Kuya na huwag na siyang tawagan kung walang importante. Huwag na siyang tawagan. Ano? Ate, sabi ka una es ayo babae yon. Ganon ang pagkakasabi, ganon ang tono. Para sa babae talaga yon. Tama na iyang hula-hula nyo. Baka trabaho lang yon. At sa palagay ko, base sa sitwasyon ni Kuya, siya yung nakipaghiwalay sa babae. Mga ate, hindi kaya si Kuya ay isang lalaking manloloko? Huwag kang ganyan. Imposibleng gawin yon ni Kuya. Hindi talaga ganon si Kuya. Tama na ang haka-haka. Alam niyo namang noong umalis si ate. Sobrang lungkot ni kuya. Sinasabi ka o lang naman. Hindi pwede. Hindi pwedeng magkaroon ng iba si Kuya. Mga ate, paumanhin na. Mukhang kailangan kong mauna. sino yon? Naginajin ba ako? Sino? Esaha, Kuya ako. Dahan-dahan ling. QQ.
Sukyukyu, nawawala ka na ba sa sarili? Ano na ginagawa mo dito sa kwarto ko sa kalagitnaan ng gabi? Kuya, hindi ko kasalanan. Kasalanan to ni Apat. Kanina, nanood siya ng horror movie sa sala. Pagkatapos kong manood, hindi na ako makatulog mag-isa kaya naisipan kitang hanapin. Para matulog tayo ng magsama. Ibig mong sabihin, sa akin ka matutulog. Ang lamig. Mauna na ako sa pagtulog. Sukyukyu, anong ginagawa mo? Alam mo nang hindi ka magaling na bahay at lalaki. Alam ka o. Pero ikaw ay aking bayaw. Alam kong hindi mo ako gagawan ng masama. Ikaw, Kuya, tiwala ako sayo. Hinahanap ka lang para matulog kasama mo. salamat sa tiwala mo. Biro lang yon, Bayaf. Huwag kang magulo, desidido ka talagang matulog dito ngayon, no? Bayaf. Talagang takot akong matulog mag-isa. Grabe ka talaga. Bayaw, anong gagawin mo? Kung gusto mong matulog dito, sige. Ikaw ang matulog sa kama. Bayaf. Close na tayo, ang layo mo naman. Ano ba nang nasa isip mo? Bayaw mo ako, alam mo ba? Siege, alam ka ona. Ayos. Matulog na. Bayaf, di ka makakatakas. Pagtulog ka na, pasok ako sa kumot mo. Sukyukyu, binabalaan kita. Itigil mo na yang kalokohan mo. Sige, bayaw, matutulog na ako ng maayos. Ayos. Bayaf, tulog ka na ba? Naku, si Ate Sisi. Kapag nalaman niyang, pumunta ako rito para matulog kasama mo, lagot ako. Kayong magkakapatid, walang pahinga sa akin. Bayaw, kung hindi talaga kaya, magpanggap ka na lang na tulog. Bayaw, kapag tulog ka na, papasok na lang ako. Ay, mukhang hindi gumana yang ideya mo. Ate Sisi, sandali lang. Magbibihis lang ako. Bayaf, hintayin kita. Bayaw, anong gagawin ko? Ano pa, magtago ka na lang agad. Eight. Ano nang ginagawa mo rito sa gabi? Kasalanan, tuni ate ki kanina. Ayaw niyang tumigil sa panonood ng horror movie. Pagkatapos namin manood, takot akong matulog mag-isa. Ano nang sinabi mo? Grabe naman si ate Sisi, walang hiya. Siya naman ang nag-aya manood ng horror. Tapos ako pa ang sinisisi. Bayaw, may naririnig akong ingay sa kwarto. Ah, wala, nagkamali ka lang ng pandinig. Bayaw, tulugin mo na ako dito. May surgery pa AKO bukas. Kailangan kong magpahinga ng maayos. Ay, Zumpa ka o. Hindi ka talaga maapektuhan sa pagtulog mo. ito. Tingnan mo, dala ko na ang unan ko, hayaan mo na akong pumasok. Pasok ka na, pasok ka na. Salamat, kuya. Hay, pagpasok mo, bakit mo pinindot ang pinto? Nasanay lang. Kuya, ito ba ay inihanda mo para sa akin ng maaga? Tama na, huwag nang magsalita ng maraming kalokohan, matulog ka na. Ksuzie, kaya Montag, tu. Ngayon, kailangan mong makuha ang kuya. Si G ay tiyak na may parehong plano tulad ko. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kanyang balak. Kuya. Ikaf. Pumunta kayo dito para magbakasyon. Ay,
Pangalawang ete, tiyak na pangalawang ete, nang dumaan ako sa kwarto kanina. Nakita kong nakaon pa ang ilaw, akala ko pumunta siya sa banyo. Hindi ko inakalang pupunta siya sa iyo, kuya. Kuya, natutulog ka na ba? Kuya, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa ang magagawa, magtago ka na lang sa ibang lugar. CJ, ikaw. Kiki. Kuya, anong tunog yan sa kwarto mo? Huy. Bakit ka nandito? Tama na, huwag nang mag-usap ng walang kwenta, pasok ka na. Sukiki, paano Montag nagawa, tu? Paano mo haharapin si At Yinging? CG, huwag mo na akong pagalitan. Ikaw rin naman ay pumasok. Haha, hindi ka rin makatulog dahil sa horror movie. Ano yan? Ah, wala. Hating gabi na, bakit ka pumunta dito? Kuya, tungkol sa nangyari ngayon. Maraming salamat. Hay, magsalita ka lang, bakit ka pumasok sa kwarto ko? Kuya, dahil sa gulo ni Jay hanggang ngayon. Isang tao na hindi makatulog sa gabi, hindi makatulog. Tama na, Tsulu. Ikaw ang pinakamatibay sa inyong magkakapatid. Ano ang tawag sa iyo ng mga tao, cold and beautiful female Z? Nang sinipa mo ang iba, hindi ka natakot. Ngayon natatakot ka na. Kuya, Kayong mga ate, talagang magkakapatid pagdating sa pagsisinungaling. Hindi na nahihiya. Ang bahay ko ay napakaliit, hindi ka siya ang lahat kayo. kuya, ano ang ibig mong sabihin? QQCG. Bakit kayo nandito? Oy, ate. Kuya, ito. Sige na, dahil nandito na kayo, tulog na tayong lahat. Kuya, ang Weltmontag naman. Ano ba ang nasa isip mo? Mukhang hindi rin kayo makatulog. Tamang-tama, simula nang umalis ang ate nyo. Matagal na rin tayong hindi nagkakausap. Engan, Esan, Amham. Esan. Ah. Naku, walang ingay ang lakad mo. Natakot ako. La Olyu. Hindi ka naman siguro pupunta rito para matulog kasama si kuya? Ate, ano ba ang sinasabi Montag? Sige na, umalis ka na. Wala kang parte ngayong gabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo na lang. Bakit nandito sina ate, at bunso sa kama ni kuya? Ate. Tatawagin ko si kuya para kumain ng almusal. Oy. Uy, tawagin mo si kuya para kumain ng almusal, Sage. Ang zama Montag naman, ate. Hindi ko alam kung si kuya ba ay may ugali ng hindi nagdadamit pag natutulog. Buksan ko ang pinto. Baka may makita akong hindi dapat makita. Kuya, gising na, kain na ng almusal. Ikaw, magbibihis muna ako. Haha. Ikaw, magbibihis din ako. Hoy, Wiyu.
Hindi ganoon ang nangyari. Magbibihis muna ako. Kuya, ikaf. Magbibihis din ako. Kayong lahat. Kuya, sina At ay hindi patas. Nagkatulog pa sila kasama mo. Naku, Yuyan, huwag kang mag-alala. Si kuya naman. Siyempre, pantay-pantay ang pagtrato niya kagabi. Kasama niya ang ate niya sa pagtulog ngayong gabi. Kami naman ang susunod. Yun. Huwag mong sabihin ang mga walang kwentang bagay. Pupunta ako sa trabaho. Ha ha ha. Sige na, sige na. Pagkatapos kumain ng almusal, pasok na kayo sa paaralan. At sa trabaho. Siege. Akala ko ako lang ang may gusto kay kuya. Hindi ko inasahan na lahat pala kayo may plano. Ate. Hyukyu, mag-ingat ka sa pagpasok sa paaralan. Opo, ate. Si Bunso ang pinakabata sa amin. Sabi nila gusto ng mga lalaki ang bata. Siya ang may advantage. Si ate at si Ditse, isang guro at isang nurse. Nagustuhan din ng mga lalaki ang uniform. At ako, wala akong advantage. Hay! Kahit hindi ako pumasok sa trabaho ngayon, okay lang. Bakit hindi? Gagawa ako ng love lunch para kay kuya. Para malaman niya. Kaya ko rin maging gentle. Gawin ko na lang to para malaman niya. Hindi ako yung cold na babaeng boss. Ang mga batang to sa bahay. Panahon na para mag-asawa. Kailangan ko pang mag-effort. Para hindi na nila ako kulitin, kailangan ko silang ipakasal agad. Hay. Sulu, kaya mo to kung malaman ni kuya. Na nag-effort ka para sa love lunch na to. Siguradong matutuwa siya. Ate. Yuyan, bakit ka nandito? Ako dapat ang nagtatanong sa'yo. Hindi ba pumasok ka na sa trabaho kaninang umaga? Bakit may oras ka pang magluto para kay kuya? Oh, ikaw. Gusto mo rin ba si kuya? Bunso, ano bang pinagsasabi mo? Ako. Teka. Sabihin mo ulit. Gusto mo rin si kuya? Ate, kapatid Montag ako. Ano naman? Hindi pwede. Hindi mo pwedeng agawin si kuya sa akin. Hindi ikaw ang magde-decide, hindi rin ako. Depende sa pipiliin ng biyenan. Sige, patas na laban. Tingnan natin kung sino ang pipiliin ng biyenan. HMP. Li Cheng, grabe ka talaga. Ibang-iba ako sa'yo. May pamilya akong binubuhay. Ha? Hoy Lawang, ano ba yan? Naengkanto ka ba? Biyenan. Biyenan. Bakit kayo nandito? Dinalhan kita ng bawon. Li, ang swerte mo sa mga babae. Ano ba alam mo? Mga hipag niya ito. Balita ko, 6 ang hipag niya. Lahat magaganda. Hakuvi kao, tatanungin kao, Mrs. kao. Saan niya itinago mga hipag ko? Naku, kayong dalawa, talagang ginagawa niyo akong baboy. Kahit gaano ako kalakas kumain, hindi ko kayang ubusin lahat to. Biyenan. Kahapon, malaking tulong ang ginawa mo para sa akin. Kung wala akong gagawin, hindi ako mapapanatag. Hindi ito ordinaryong baon. Ito ay simbolo ng aking pasasalamat. Tanggapin mo.
Ikaw, Ngayon, empleyado na ako ng Lee Corporation. ito ang pinakamalaking kumpanya sa Giant City. Kaya hindi ito ordinaryong baon. Ito ang aking swerte, ibinibigay ko sa'yo. Sige. Renan, Hindi ko talaga kayang ubusin ang 2 baon na to. Tama si Yuyan. Makapasok sa Lee Corporation. Talagang dapat ipagdiwang. Sa tingin ko. O kaya, magpunta tayong lahat sa labas para kumain ng masarap. Bienan, tayo lang 2? sabi ng biyenan tayong lahat. Biyenan, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Magre-reserve na ako ng restaurant. Yuyan, sabihan mo ang iba. May konting trabaho pa ako. Pagkatapos, sabay tayong pupunta. Oh, HMP. Lawang may asikasuhin ako. Mauna na ako. Bantayan mo muna to. Si, ingat ka. Baka maubos ka. Ano ba sinasabi mo? Si, Hipag ko yan. Tara na. Manong, basura, talagang may lakas ng loob ka. Naglakas pa ng loob na pumunta sa konstruksyon. Kuya Jayang, ikaw. Mukhang hindi sapat ang leksyon na binigay ko sa iyo kahapon, ha? Hindi pa nga nakalipas ang 1 araw, nagmamalaki ka na naman. Basura, tumahimik ka. Ang sugat ka o. Ibabawi ko sa iyo ng double, pati si Tsulu. Utang ina ka, hindi ka rin makakatakas. Naghandog pa ng bagong sa para sa akin. Kung ganon, tatanggapin ko lahat. Hanapin si San. Ano? Hindi mo ba nakikita kung ano ito? Handa na ako. Si Jianggang, ha? Kahit si Jesus ngayon ay hindi ka maililigtas, sabi ko. Jesus. Naniniwala ako kay Buddha. Ano pa ang hinihintay mo? Saktan si San. Tumayo kayo. Ano ba ginagawa ninyo? San, puntahan mo. Hulihin ang 2 babaeng iyan. Huwag mo akong hawakan. huwag mong hawakan ang et ko. Manong, tulungan mo ako. Akala ko ba malakas ka? Subukan mong kumilos uli. Ha ha ha. Manong, Ikaw lang na basura ang gustong makipaglaban sa akin? Magsisisi ka rin, AMM, dalhin ang 2 babaeng ito. Isakay mo sa kotse. Hubarin ang damit, gusto kong makita mo mismo. Kung paano ko gagalawin ang 2 hipag mo. Jianggang, papatayin kita. Tulungan mo ako, Manong, J. Isang taga-trabaho lang sa konstruksyon, basura ng lipunan. tulong. Naglakas pa ng loob na makipaglaban sa akin. Napakalaking katatawanan, kahit si Buddha ay hindi ka na maililigtas. Bitawan mo ako. Bitawan ka. Huwag mong hawakan ang et ko, bitawan mo siya. Ha, AAA. huwag kang kumilos. Ano? Bitawan mo ako. Tigilan Montag. Tigilan Montag. Paumanhin po, Young Master. Huli na ako, nagtuza KPA. Boss. Taga-pamilya Lee, tinawag na Young Master yung basurero. Hindi ako bingi, naririnig ko. Bayaw. Ano tong nangyayari?
Lolo, nagkakamali ka. Hindi ako yung sinasabi mong young master. Young Master, pinagmasdan kita mula pagkabata. Paano ako magkakamali? Noon, ayaw ni Master na pakasal ka kay MS Chu. Sa galit mo, tinalikuran mo ang pamilya Li. Ilang taon na, hindi ka man lang umuwi. Pero kahit ano PA, li PA rin ang apelyido Montag, dugo Montag yan. Paano Montag talaga mapuputol yan? Tama na, Uncle Few, kung dito ka lang para makiusap. Mali ang napuntahan mo. Nagmamadali akong hanapin ka. Kasi biglang nagkasakit si Master, nakahiga na lang. Malapit nang mawala. Kahit ano pa, ikaw ang panganay ng pamilya Li, sa damdamin at sa tama. Dapat kang umuwi, makita mo siya sa huli. Ano sinasabi mo? Ginagawan mo ako ng kasinungalingan para lang pauwiin ako. Young Master, kilala mo ako, hindi ako nagsisinungaling. Masalaga. Tama na. Kahit ano pa mangyari sa kanya, wala na akong pakialam. Pinutol ko na ang relasyon namin. At alam mo naman, Uncle Few. Siya mismo ang nagpalaya sa akin. Ngayon na may sakit siya, uwi ako agad. Walang ganun. Walang ganyan sa mundo. Young Master, At saka, kung hindi siya nang gulo noon, hindi sana naghirap si Xiaoying sa piling ko. At hindi sana. Hindi ko siya patatawarin at lalong hindi ako uwi. Young Master. Young Master Li, Young Master NG Pamilya Li. Mali ako. Young Master, ituring mo na lang akong hangin. Tumayo ka, tumayo ka. Mali ako. Bayaw, tama na. Huwag mong hayaang makaapekto sa iyo ang walang kwentang tao. Naghihintay pa sa atin sa restaurant si Nafir. Tara na. Young Master. Ginoong Fu, ayaw umuwi ni Young Master. Ano gagawin natin? Kahit anong paraan, kailangan nating maibalik si Young Master. Pinayagan ko na ba kayong umalis? Hindi. Kung hindi nagsalita ang Young Master, ibig sabihin pinapayagan na kayong umalis? Alam niyang akuin ko ang lahat para sa kanya. Pagkatapos ninyong bastusin ang Young Master namin, ganoon na lang kayo alis? Balian ang mga binti nila at itapon sa labas ng Jianghai City. Pa hindi na makita ng Young Master namin. Tulong! Tulong! Ano ang mga utos Montag, Lin Xiao? Yung mga babae, akin na. Sige Lin Xiao, naiintindihan ka o. Anong okasyon ba ngayon? Nilibre kami ng bayaw namin sa magandang restaurant na to. Sino ba naman ang nakakaalam? Baka nakakita ng ginto sa construction site. Ang gaganda. Ang gaganda ng apat na babae na yan. Lin Xiao, chinek ko na silang lahat. Parang walang koneksyon o impluensya ang mga to. Kitang-kita ka o. First time nila dito sa Blue Lotus. Huwag kang mag-alala. Sige. Magaling. Ang galing mo. Nga pala, kailan ba darating ang bayaw natin? Ang mga bisita nandito na, ang host wala pa. Seryoso ba siyang magpapakain sa atin? Baka nadili ilang. Hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin. Sige. Mga magagandang binibini, may karangalan ba ako? Na makainom kayo kasama ko? Zino KBA? Palaka ka lang, gusto mo ng swan? Bastos. Hindi mo ba kilala si Lin Xiao? Oy. Xiao Chen. Punuin mo ang baso ko. Inom ako kasama ng mga magagandang binibini. Sige po. Lin She di ba?
Malinaw na ang sagot ng kapatid ko. Hindi kami makikipag-away. Maging disente ka naman. Mga magagandang binibini, sa buhay, sino ba ang ayaw? Ng mayamang kaibigan? Kapag ininom ninyo ito. Ngayong araf. Bibigyan ko kayo ng 1-0 bawat isa. Palaka ka talaga, hindi mo ba naiintindihan? Zhao San, Kiki. ayaw mong tanggapin ang kabaitan ko? Tingnan natin. Kung ganyan ka pa rin katigas ang ulo mamaya. Anong balik mo? Xiao Chun, Hoi Lin She, Walang Ta is ACR diba? Bakang makalala Lin She, Chinek ka una. Walang Ta. Old rules. Tulungan mo akong bantayan. Sige. Kiki. Bitawan mo ako. Hoy, Kit, tumahimik ka. 8485, tulungan niyo ako. Kiki. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang turno nyo. Bayaf. Zeno? Gusto mo na bang mamatay? Bayaf. Grabe ang taong ito, pinipilit kaming uminom. Hindi nakatiis si Piu Piu, kaya ibinuhos ang alak sa kanya. Hindi ko inakala na papainumin niya si Piu Piu. Siguradong babayaran niya ito. Hahaha. Akala ka o Zeno, isang construction worker lang pala. Isa lang pala itong taga-trabaho sa construction. Chunfei, Nazen kayo? Ano ba ang ginagawa nyo? Kailan pa naging pwede ang mga construction worker sa Blue Lotus? Yung Master Lin, palalayasin ko na ang mga basurang ito. Palalayasin ka o zila. Gago ka, hinahamon montag PA ako? Bayaf. Piu Piu, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakakuha ka ng hustisya. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Bayaf. Hindi ordinaryo ang taong ito. Tayo. Fear, tandaan mo kahit sino pa yan. Basta may mang-api sa inyo. Siguradong babayaran niya. Ate 3, maniwala ka sa sinabi ng bayaw. Bakit ganito kayo? Hindi niyo pinipigilan ang bayaw. Bakit kayo nakikigulo pa? Interesting. Isang construction worker, nagbabanta pa sa akin. Ano ba kayo? Hulihin niyo itong kit na ito. Zugurin niyo. Pakinggan mo kung gusto mong mabuhay. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Young Master Lin. Ang lakas ng loob mo, Young Master Lin hahaha. Zeno ka ba, matanda? Umalis ka na. Young Master Lin, bakit montag ako sinaktan? Ikaw ba ang butler ng pamilya Lee? Si Uncle Fu? Nakita-kita dati. SA isang dinner. Ay naku. Kilala montag pala ako, Young Master Lin. Nagtataka talaga ako. Sa lungsod ng Jianghai, kailan pa? Naging kaharian ninyong mga Lin? Ha ha ha. Tito Fu, anong sinasabi montag? Hindi ko magagawa yun. Haha, kung ganong. Ang lakas ng loob mo, bakit mo sinabing basura ang aming Young Master? At tinapaluhod mo pa siya sa'yo? Ikaf. Gusto mo bang mamatay? Ano? Ito Fu, baka may malaking pagkakamali dito? Wala namang Young Master ng pamilya Li dito? At hindi ko rin naman sinabi ang mga salitang yon. Young Master, kayo na po ang bahala kung ano ang gagawin sa batang ito ng pamilya Lin. Siya pala, yung nawawalang Young Master ng pamilya Li? Tito Fiu, lumampas ka na sa linya. Young Master, Sabi ko na sa'yo, hindi ako babalik. Umuwi ka na. Young Master. Alam niyo po, ang mga hipak niyo ay napakagaganda at napakatalino. Kahit na nagtatrabaho kayo sa konstruksyon para buhayin sila. Hindi nyo sila mapoprotektahan. Ang sarili kong problema, ako ang bahala. Young Master, ito.
Hello, ako ito. Anong sinasabi mo? Young Master. Tumawag po ang personal na doktor ng amo. Sabi po, hindi na magtatagal ang amo. Hinihintay lang po kayo para makita kayo bago siya pumanaw. Young Master. Nakikiusap po ako sa inyo. Young Master. Sa pag-alaga ko po sa inyo mula pagkabata. Zama na po kayo sa akin. Pa matupad ang hiling ng amo. Nakikiusap po ako, Young Master. Bayaw, kahit hindi dapat ako ang nagsasabi nito. Pero puntahan mo na ang iyong ama. Oon ka, Bayaf. Wala namang ganoong kalalim na galit sa pagitan ng ama at anak. Tama, Bayaf. Bumalik ka na. Sige, sasama ko sa'yo. Salamat po, Young Master. Kanina ko pa naririnig. Hindi ito ang unang beses na ginawa ninyo ito. Mga basura kayong tulad ninyo. Nagdudumi lang kayo sa mundo. Pawalain sila. Young Master, huwag po kayong mag-alala. Yuyan, pasensya na, hindi na ako makakapagdiwang sa'yo. Kain muna kayo. Hoy kayo, ano ba ang gagawin ninyo? Simulan gayon. Ang pamilya Lin sa Jianghai City, tanggal na. Ano? Boss Lin? Boss Lin? Boss Lin? Boss Lin, mag-isip ka ng paraan, Boss Lin. Ate Anim. Alam na ninyo ang tunay na pagkatao ng biyenan ko, di ba? Hindi, ngayon lang namin nalaman. Ate Anim, kung totoong ang biyenan ko ay ang panganay na anak ng pamilya Li, edi sa hinaharap sa Li Corporation, pwede ka nang magwala? Oon ka. Hindi pa naman taglamig, ang dami mong suot. Magmumukhang walang sigla ang Li Corporation sa paningin ng iba. Xu Yuyan. Boss Wang. Yuyan ha. Unang araw mo ngayon sa kumpanya. Huwag kang tularan ang mga batikan. Ayaw na nilang umasenso, pero ikaw dapat umasenso ka. Boss Wang, magsisimula na ang video conference. AME, puntahan mo ako sa opisina ko pagkatapos ng trabaho. Yang si Wang ay isang manyakis. Umuwi ka na lang ng maaga pagkatapos ng trabaho. Huwag mo siyang hayaang mahuli ka. May kasama na kami dati. Na umalis dahil sa panghaharas ni Wang. Mag-ingat ka. Salamat sa inyo. Nga, ang biyenan ko ay ang panganay na anak ng pamilya Li. Ang Li Corporation sa hinaharap, sa kanya lahat. Kaya huwag kang mag-alala na maapi ka sa kumpanya. Yuyan. Ang biyanan ko, ang dami na niyang natulong sa atin sa mga nakaraang taon. Huwag mong abusuhin ang kanyang pagkatao, kung hindi. Masisiraan ng puri ang biyenan ko. Sigish, hindi ko naabalahin ang biyenan ko. Ate, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na hindi magwawala si Ate Anim. Tama. Kung uwi ang biyenan ko, babalik pa kaya siya? Ang pagsuot ng damit na ito ay parang pagkakadena. Tanging sa pag-alis nito makakaranas ng kalayaan. Ginoo, isasama ko kayo sa loob. Ama, bumalik na ang Ginoo. Ama, dahan-dahan, alam ko. Ayaw mo akong kausapin ngayon. Ito ang aking pamana. Alam mo ba? Ang gusto ko ay hindi kailanman ito. Sa pagdating, pinasuot ako ni Lolo Few ng paborito mong suit. Ito na rin ang huling kompromiso ko sa'yo. Alam ka. Ako ang may kasalanan.
Humihingi ako ng tawad sa'yo. Baka naiinip ka na. Sa bagal mo, Xiao Chang. Pasensya na. Noon, masyado akong nagpapahalaga sa mga patakaran ng pamilya. Kaya naman. Ang paborito kong anak ay hindi naging masaya. Pasensya na, Xiao Cheng. Salamat sa pagbisita mo. Tungkol kay Xiaoying. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Apag namatay na ako, hihingi ako ng tawad sa kanya. Gino. Ginoo, gumising ka. Gino. Gumising ka. Sa huling sulat ni Ginoo, ibinigay niya sa iyo ang ligro. At sinabing ikaw ang mamumuno sa pamilya Li. Sana matupad mo ang hiling niya. Bumalik ka sa pamilya Li. CJ, Kuya. Wala na si Papa. matatag ka. Sabi ng doktor. Hinintay lang niya ang huling hininga para makita ka. Nakita na. Kuya. Maligayang pag-uwi. Narinig ko maganda ang takbo ng grupo sa'yo. Napakagaling ng pamamahala mo. Ipagpatuloy mo. Kuya, hindi ba sa'yo ibinigay ni Papa ang grupo? Hindi na. Wala akong interes sa mga ganito. At kung sakaling mapunta sa akin, baka wala pang 1 taon, bangkarote na. Ikaw na ang bahala, shareholder na lang ako. Hindi naman ganun. Makikinig ka ba sa akin? Ituloy mo ang negosyo. Saich, susunod ako. Pero bukas, samahan mo ako sa opisina. May importanteng pulong sa taas, kailangan mong sumipot. Sige, sunduin mo na lang ako bukas. Sige. Kuya, May problema pa ba? kuya, ang tagal na nating hindi nakita. Pwede ba tayong mag-inuman? CJ, Wow. Ang hating gabi na, hindi pa umuwi si kuya. Baka hindi na umuwi si kuya. Si Jojo, ano ba yung sinasabi mo? Hindi tayo pababayaan ni kuya. Chiaoki, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pero sa ganitong oras, dapat nakauwi na si kuya. Baka may mga bagay pa siyang inaasikaso sa bahay. Alam naman ninyo ang nangyari kamakailan. Baka pumanaw na ang ama ni kuya. Kailangan niyang magtagal para asikasuhin ang mga huling gawain. Normal lang iyon. Tama si Fear. Sige, huwag na tayong maghintay, may pasok pa tayo bukas. Matulog na tayo. umuwi na ako. Kuya. Kuya, akala ka o hindi ka na babalik. Ano ba yung sinasabi mo, tanga? Paano ko kayo pababayaan? Nangako ako sa atin nyo na alagaan ko kayo. Oy, may tanong ka ba kay kuya? Kuya, totoo bang anak ka ng pamilya Li? Siguro, Kuya, yung tatay mo, pumanaw na. Okay lang, parte ng buhay ang sakit at kamatayan. hindi mo kailangang umuwi sa pamilya para asikasuhin ang mga bagay-bagay. Mas mahalaga ang mga buhay kaysa sa mga patay.
At saka, mayroon akong napakabuting kapatid. Siya na ang bahala sa lahat. Ang kailangan ko lang gawin ay dumalo sa seremonya. Kuya, first time kitong makita na naka-suit. Ang pogi mo talaga kapag nakasuit. Talagang bagay sa'yo ang pagiging representante ng mayamang pamilya. Tama na. Ang init sa damit na ito. Wow, kuya, mas pogi ka ngayon na nakabukas ang 2 buttons. Wala ba kayong pasok bukas? Matulog na kayo. Matulog na. Siege, alam na. Ang gwapo mo talaga, bayaw. Kuya, nasa baba na ako ng bahay mo. Gising ka na ba? Sige na nga. Sandali lang, mag-aayos lang ako tapos bababa na ako. Mukhang lahat nasa trabaho na. Akala ko ba, ang bayaw ko pala ay tagapagmana ng pamilya Lee. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Guroksu. Tapos na ang klase. Chuliang. Ikaf pala? Ksufaya. Sinasabi nga nila, ang bulaklak ay para sa maganda. Dito ako para bigyan ka ng bulaklak. Guro Chu. Malinaw na sinabi ko na, hindi kita gusto. Huwag mo na akong guluhin. Ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama. Guro Chu, magpakabait ka. Ksufaya. Ang tagal kitang hinabol. Palagi mo akong pinapaamdam na wala akong kwenta. Sobra naman yun. Chuliang, nakbibiro ka ba? Hindi kita gusto, bakit ako makikipag-isa sa'yo? Alam ka o. Palagi mo akong tinatanggihan. Dahil lang sa bayaw mong kit. Pero isipin mo. Bayaf Montag pa rin siya. Tumahimik ka. Bakit mo sinasabing kite ang bayaw ko? Ang kit-kite mo, hanggang ngayon. Pinoprotektahan mo pa rin yung kite mong bayaw. Kung ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama. Huwag mong sisihin ang sarili mo pag nagalit ako. Julian, ano biyay ang balak mo? Ano ang balak ka o? Hulan Montag. Bakit kita hinihintay dito? Ikaf. Tingnan mo, dito. Walang kahit isang CCTV. At oras pa ng klase ngayon. Kaya kahit anong gawin ko sa'yo, walang makakaalam. Tatakbo ka pa? Kuya, dito. Pwede mo namang ipasundo ako sa iba. Ikaw pa talaga ang pumunta. Sino ba ang may lakas ng loob na pigilan akong sunduin ang kuya ko? Matamis ang dila. Kuya, ang mga mataas na opisyal ng kumpanya ay naghihintay na sa pintuan. Baka pwede muna tayong pumunta sa kumpanya. CJ, Kuya, anong nangyari? huwag muna tayong pumunta sa kumpanya. Pumunta tayo sa Violeta. Yung Violeta BASA Jianghai City? Sufir, huwag kang magkaroon ng anumang masama. Gusto mo pang tumakbo? Julian, sasabihin ko sa'yo, kung gagawa ka ng anuman sa akin, hindi ka pababayaan ng bayaw ko. Nakakatawa ka. Kung mananakot ka, humanap ka ng mas malakas. Yung bayaw mong kite, naimbestigahan ko na. Isa lang siyang manggagawa sa konstruksyon. Kung darating siya, pwede ko lang siyang pagtripan. Ang bayaw ko ay ang panganay na anak ng pamilya Lee sa Jianghai City. Kung siya ang panganay na anak ng pamilya, Lee sa Jianghai, edi ako ang pinakamayaman sa Longcheng. Ksufaya. Huwag kang lumaban para hindi ka masaktan. Bitawan mo ako. Tsufir, ang kit-kit mo, hindi ka ba nagpapahalaga sa akin? Hindi ka ba laging malinis? Gayon, gusto kita. Tulong.
Tulong. Bitawan mo ako. Chuliang. Bitawan mo ako. Bayaf. Okay lang. Nandito na ang bayaw mo. Nadali ako ng kite mo. Ikaf ba yung kuto na bayaf niya? May mga taong tulad mo gustong gamitin ang maling paraan. Para kay Fear. Pero ang isa ay binali ang binti at pinalaya sa Jianghai City. Ang isa naman ay itinapon sa ilog para pakainin sa isda. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mong gawin? Binigyan ka na ng kite na mukha. Ganyan lang ang kaya mo. Ang kit-kit mo. May konting lakas KPA. Pero naglakas loob kang saktan ako. Hindi ka ba natatakot na hindi na makapagtrabaho si Fear sa Violeta? Ang tiyo niya ay isang school official sa Violeta. Natatakot ka na? Ang tiyo ko ay school official sa Violeta. Okay lang, hindi na siya magtatagal. Sasabihin ko sa iyo, ngayon, sinaktan mo ako. Hindi lang si Fear, pati ikaw tatlo na ang nakatakda. Nagpadala na ako ng mensahe sa tito ko. Papunta na siya. Hindi ko alam kung tatlo ako o hindi. Pero ngayon, siguradong hindi ka mabubuhay. Tijol Mo, Yen. Ito, sa wakas dumating ka rin. Ikaw pala ang nagkakagulo sa Violet. Director Chu, huwag mong iparatang ang kasalanan. Sa aking bayaw. Si Chuliang ang gustong manghalay sa akin. Ang bayaw ko ang pumigil sa kanya. Juliang, ang pamangkin ko ay presentable. Bakit niya kailangang manghalay sa iyo? Ikaf. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Juliang. Ang lakas ng loob mo, Director Chu. Zino ka ba? Alice. Boss Lee, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Talaga bang hindi mo alam? O nagkukunwari ka lang? Boss Lee, ano ang ibig mong sabihin? Ito ang kuya ko. Tanungin mo kung bakit ako nandito. Gusto ko sanang itanong, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nasaktan ng kuya ko? Ito ang kuya mo? Malaking pagkakamali. Hindi ko alam na siya ang kuya mo. Kanina sa kotse, kitang-kita ko si Chu. Ang pamangkin mo ay sinaktan ang kuya ko. At nanghihipo sa kapatid ng asawa ng kuya ko. Nagkakamali ba ako? Boss Lee, ang pamangkin ko lang ang may kagagawa nito. Wala akong kaalam-alam. Ito, huwag mo akong pabayaan. Tumabi ka. Zino ang Tito Montag? Boss Lee, tingnan natin ang sitwasyong ito. Chu Shanghai. Ang tagal mo na sa Violet. Maami ka na sigurong kalokohang nagawa. Ngayon lang sumulpot ang pamangkin mo. Kaya sama-sama nating pag-usapan. Lik Xiao. Binigyan kita ng respeto. Tinawag kitang Boss Lee. Sa Jianghai City, totoo namang anak ka ng pamilyang Lee. Pero hindi mo dapat pakialaman. Ang Violet. Pribadong paaralan kami. Ganun ba? Sa Jianghai City, malaki ang impluensya mo. Pero dito sa Violet, hindi mo kailangang mag-utos. Sage, paalisin ninyo siya. Tumigil kayong lahat. Hala, Principal, bakit ka rin nandito? Hala. Chu Shanghai, Chu Shanghai. 3 minuto ang nakalipas. Binili na ni Boss Lee ang Violet. Ngayon, nagtatrabaho ako para kay Boss Lee. Boss Lee, pasensya na po. Kakabili mo lang ng Violet, tapos ganito ang nangyari. Pero huwag kang mag-alala, sigurado ako. Bibigyan kita ng kasyasiyang solusyon. Ikaw na ang bahala. Sage, mahigpit na aksyon. Sige, naiintindihan ka o. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin ninyo itong tao sa security office. Principal, sa mga taong ito para sa Violet. Kahit alam nito, mahirap ako. Principal, Ikaf. Ito, Principal, Principal. Chu Shanghai. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Tungkol sa mga materials ng iyong reklamo. Nasa aking safe, puno na ang isang kabinet. Hintayin mo ang makatarungang parusa. Dalhin. Principal. Boss Lee, okay ba sa iyo ang ganitong solusyon? Kung wala ng ibang bagay, hindi na kita abalahin. Kuya, mauuna na ako sa kotse. Sufir, wala ba siyang ginawang iba sa'yo? Kung sa puso mo ay may hinanakit, edi ako na ang bahala ulit.
Hipak. Natatakot ako. Hipak, ano ang ginagawa mo, Tak? Tama na yan, Zufir. Hindi naman ako bagong kilala sa'yo. Ano bang sinasabi mo, Tak? Hipak? Babae rin naman ako. Natatakot rin ang mga babae sa ganitong sitwasyon. Kung hindi mo ako tutulungan, huwag mo na ring sabihin ang mga ganyan. Sa inyong magkakapatid, ikaw ang pinakamatatag. Kung si Tsukyu ang nagsabi, baka maniwala pa ako. Hipak. Yakap. May gagawin pa ako, alis na ako. Hala, hipak. Talagang duwag. Kuya, ang swerte mo talaga. May 6 na magagandang hipag. Subukan mo kaya. Kuya, problema mo, yan pero masaya. Sige, huwag muna natin pag-usapan yan. Ano ang gagawin natin ngayon? Wala, pagdating natin, magkakaroon lang ng maliit na pulong at magsasabi ng ilang salita. Ang mga matataas na opisyal ng kumpanya ay umaasang magkakaroon tayo ng away. Makinabang sila. Ang pamilya Lee, kahit maraming patakaran ang malalaking pamilya. Pero mabuti na lang at malapit ang loob namin magkakapatid. Bakit hindi pa dumating ang malaki at maliit na Boss Lee? Sino ba ang nakakaalam? Kung ayaw mong maghintay, pasok ka na lang. Ito ang unang pagkakataon na pupunta sa kumpanya ang malaking Boss Lee. Kailangan kong magpakita ng magandang performance. Assistant Chu, hanapin mo si Tsuyuyan. Sabihin mo na hintayin niya ako sa opisina ko. Pero, Boss Wang, matapang ang ugali ni Tsuyuyan. Baka hindi niya tanggapin ang mga patago na patakaran. Zhaoji, ang tagal mo ng kasama ko. Hindi mo pa rin kayang ayusin ang ganitong simpleng bagay? Ikaw ang magsabi sa kanya. Kung hindi siya papayag, lokohin mo. Kung hindi siya maloko, lagyan mo ng gamot. Kapag nangyari na ang dapat mangyari, babayaran na lang natin siya ng kaunti. Nasuri mo na ang background niya, di ba? Isang bayaw lang na construction worker ang meron siya. Sige, Boss Wang, hahanapin ko na siya ngayon. Tsuyuyan, nagtatago ka pa ba sa akin? Ang babaeng gusto ko, wala pang hindi ko nakukuha. Hala, may inspeksyon ba ngayon sa Gaojin? Bakit nandito lahat ng matataas na opisyal ng kumpanya? 1 oras na ang nakalipas. Kung may inspeksyon talaga, hindi na maghihintay dito ang mga matatalinong lobo. Ngayon ang unang pagpapakita ng bagong chairman ng Lee Group. Zila? Nag-agawan para magpakitang gilas sa harap niya. Bagong chairman? Sabi nila galing sa pamilya Lee. Ang panganay na matagal nang nawawala. Oo. EDE bayaw ka o yun? Kung malalaman ng lahat na ang chairman ng Lee Group ay bayaw ko, di ako na ang hari sa Lee Group. Yuyan ang bayaw natin. Ang dami na niyang natulong sa atin. Huwag mong gagamitin. Ang posisyon niya para magpa-special treatment. Masasabi lang ng mga tao. Ang masasamang salita sa kanya. Sige na. Huwag na nating guluhin pa ang bayaw. Ksuyuyan. Tinawag ka ni Boss Wang sa opisina niya. Assistant Chu, kamusta? Pero nasa labas si Boss Wang, di ba? Kung may sasabihin siya, pwede naman niyang sabihin sa akin. Pagpasok niya. Tsuyuyan, pangalawa mo pa lang sa kumpanya. Ayaw mo nang sumunod sa utos ni Boss Wang. Gusto mo pa bang magtrabaho? Ako. Sandali lang, mag-ingat ka. Matagal ko na naririnig ang kahangahangang aura ni Boss Lee, at ngayon ay nakita ko na. Talagang hindi pangkaraniwan. Oo, Boss Lee. Sa wakas ay narito ka na. Mga kasama, ito ang mga mataas na opisyal at veterano ng Lee Group. Narito lang ako para sa formalidad. Huwag kayong magpakumbaba. Ang init ng panahon ngayon. At matagal kayong naghintay. Punta muna tayo sa conference room, tama si Boss Lee. Pumunta muna tayo sa conference room. Boss Lee, kayo po muna. Tara, kuya. Mukhang maganda ang relasyon ng dalawang Boss Lee. Hindi ba dapat sila mag-agawan sa kayamanan ng pamilya Lee? Sino ba ang nakakaalam? Punta muna tayo sa conference room. Assistant Ju, umupo ka.
Assistant Ju. Ano ba talaga ang gusto ni Boss Wang sa akin? Hindi ko alam. Mainit ang panahon, uminom ka muna ng tubig. Pagkatapos ng meeting ni Boss Wang, babalik siya. Sige. Sabay na tayong umakyat. Kuya, ito ay elevator para lang sa chairman. Wala silang karapatan. Ang arte mo. Assistant Ju. Ano ang nilagay mo sa baso ko? Tama na, Xuyu yan, isa ka lang receptionist. Si Boss Wang, paulit-ulit kanyang. Inimbita pero lagi mong tinatanggihan. Pero okay lang. Pagkatapos ng meeting ni Boss Wang, malulutas niya ang problema mo. Valanggia ka. Tama na, Xuyu yan. Kahit kanino ka mag-text, wala itong silbi. Ito ay opisina ni Boss Wang. Sa buong Shanghai, ilang tao lang ang makakapasok dito. Hintayin Montag ako. Hindi kayo pababayaan ng bayaw ko. Mga walang kwenta. Siyo yan, ang family records MO. Nalaman ko ng malinaw. Ang bayaf Montag ay isang construction worker lang, isang hamak. Pero sa records, mayroon ka pang 5 kapatid na babae. Na magaganda at kakit-akit. Hindi ko alam kung mapapasunod ko ang mga kapatid mo. Kaya akong bigyan ng promotion at dagdag sahod. Kuya, anong nangyari? Zazama ako SIO. Wala, mauna ka na sa conference room. Patahanin mo sila. Pupunta ako sandali. Sige kuya, mag-ingat ka. Engan. Hindi kaya. Akala ko ba, ang suyuyan na to ay sobrang ganda. Sakto, wala si Boss Wang. Pwede kong hawakan ang kanyang kahinaan. Bayaf. Gusto kita. Akala ko simple lang ang suyuyan na to. Pero ganito pala, gusto pa ang sariling bayaw. Sakto, ipakita mo sa bayaw mo kung paano mo siya gusto. Hindi ba gusto mong maghubad? Gusto ka ng bayaw mo kapag naghuhubad ka. Hubarin mo ang damit mo, ipakita mo sa bayaw mo. Bayaf. Zeno? Hanapin si San. Ikaw ang naghahanap kay San. Ito ang opisina ni Boss Wang. Sinong nagpapapasok sa'yo? Yuyan, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang? Yuyan, magising ka. Anong nangyari sa'yo? Bayaf. Gusto ka o. Anong nangyari sa akin? Okay lang Yuyan, nandito ako. Huwag kang matakot. Bayaf, panggit ba akon gayon? Sinong nagsabi? Ang Yuyan ko ang pinakamaganda. Yuyan, huwag kang mag-alala. Sabi ko na. Kahit sino nang mag-isip ng masama sa inyo, hindi ko siya palalampasin. Ngayon, ipaglalaban ko ang karapatan mo. Si Boss Lee, hindi alam ni Boss Lee. Kailan BA darating? Boss Lee, lahat ng departamento. Maami pang trabaho. Mainte lang kayo sandali. May inaasikaso lang ang chairman. Darating na siya. Pero, hindi ba yan si Juye? Hindi ba siya dati ang assistant ni Boss Huang? Anong ginawa niya kay Boss Lee? Walang kwentang Zauji. Pinapagawa ko lang sa kanya. Bakit siya nagkita kay Boss Lee? Boss Lee, anong ibig mong sabihin? Hindi alam ni Boss Wang. Boss Lee, unang araw mo pa lang sa kumpanya. Sinaktan lang ang aking assistant. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng paliwanag? Paliwanag. Bibigyan kita ng paliwanag. Pasok ka. Ano?
Paano naging itong maliit na kid? Baka may relasyon si Licheng sa kanya? Baka nagkagusto din siya sa maliit na kite na ito? Bakit mukhang pamilyar ang babaeng ito? Hindi ba't kahapon lang siya nag-start bilang receptionist? Bakit kasama niya ang malaking boss na si Lee? Ano ang ibig sabihin na malaking boss na si Lee? May relasyon ka ba sa babaeng ito? Hindi ko maintindihan. Hindi ba't si Boss Wang ang nag-utos sa assistant? Natawagin siya sa opisina. At nilagyan ng kung ano ang baso niya. Ano? Anong Boss Wang? Ginawa mo ang ganitong bagay? Wang Lin, medyo mababa ang paraan mo ah. Malaking Boss Lee, kahit chairman ka ng kumpanya, hindi ka pwedeng magsalita ng walang basehan at manira ng mataas na opisyal. Kahit project director ako ng grupo. Hindi ako pwedeng siraan. Boss Wang, sinasabi mo bang sinisiraan kita? Ako si Wang Lin, diretso ang mga galaw ko. Malaking Boss Lee, sinasabi mong gumawa ako ng ganitong klaseng bagay. May ebidensya ka ba? Hinihingi mo sa akin ng ebidensya. Tama. Ako ang ebidensya. Malaking Boss Lee, ang Lee Group ay hindi lang iyong diktahan. Ako si Wang Lin, isa rin ako sa mga veteran ng kumpanya. Nagbigay ako ng malaking kontribusyon sa kumpanya. Itong walang basehang paratang, ibinibintang mo sa akin. Medyo sobra na yata ito. Tama si Wang Lin. Parang walang maipakitang ebidensya ang malaking Boss Lee. Baka ginagamit lang ito ng malaking boss Lee. Para alisin ang mga veteran sa kumpanya. Maliit na Boss Lee. Sa tingin ko, hindi bagay ang malaking Boss Lee na mamahala sa kumpanya. Baka dapat palabasin na lang natin siya at tayo na lang ang mag-meeting. Boss Wang, ginagawa Montag ba ito? Pasiraan ang relasyon namin ng kapatid ko? Hindi. Hindi ko ibig sabihin yon. Maliit na Boss Lee. Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba yan ang bagong receptionist ng kumpanya natin? Asawa yan ng kapatid ko. Hinahamon mo pa ang asawa ng kapatid ko? Gusto mo bang mamatay? Imposible. Si Tsuyuyan ay asawa ng malaking boss na si Lee. Hindi pwede yan, hindi niya yan sinabi. At sinisyasat ni Zhao Ji. Isa lang ang bayaw niya, isang ordinaryong trabahador sa konstruksyon. Mukhang si Boss Wang ay umamin na sa kanyang kasalanan. Noong una sa kumpanya, maraming sismis tungkol kay Boss Wang dahil matagal na siya sa kumpanya. Ayaw kong maniwala. Pero ngayon, totoo pala ang sismis. Maliit na Boss Lee, inosente ako, inosente ako. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kanino dapat lumuhod. Wala nang pag-asa. Boss Wang, huwag kang makiusap sa akin. Tinawagan ko na ang mga otoridad. Kung inosente ka, may sasabihin ka. Sabihin mo sa kanila pagdating nila. Ano? Dalhin niyo siya. Paparating na ang mga otoridad. Interogahin ng mabuti kapag napatunayan ang kasalanan. Hindi na siya lalabas sa kulungan. Oo. Malaking Boss Lee. Malaking Boss Lee. Malaking Boss Lee. Inosente ako. Inosente ako. Nakausap ko na, hindi na siya lalabas. Wala na siyang pagkakataon. Salamat, Payaf. Ay naku. Hindi ko hahayaang may mang-api sa inyo. Tara na. Kuya, nandito lahat. Magsalita ka muna bago umalis. Ay naku. Wala akong masabi. Lahat, magtulungan kayo sa ilalim ni maliit na Boss Lee. Kuya. Dalawang salita lang, pakiusap. Sige. Dalawang salita, ang Lee Corporation ay hindi nagpapataman. Ang mga tulad ni Wang Lin na pasaway, lalo naming hindi papayagan. Si Tsuyuyan ay asawa ng kapatid ko. Kung may mang-api sa kanya, hindi ko kayo patatawarin. Huwag kang mag-alala, kuya. Mula ngayon, gawin na lang nating assistant si Tsuyuyan. Sinisiguro ko, walang mang-api sa kanya. Patungkol sa kumpanya ni Xulu, tulungan mo rin ako. Nakahanda na ang order na bilyon-bilyon. Maaari itong maibigay kay Ate Tsulu anumang oras. Ano pa ang sasabihin ko? Alis na ako. Haha, si Boss Lee na maliit. Sa tingin ko, sobra si Boss Lee na malaki. Hindi lang niya pinasok ang hipag niya sa kumpanya. Pinagawa ka pa ng order na bilyon-bilyon para sa isang maliit na negosyo. Ang Lee Group neten, hindi naman charity. Bigyan mo AKO.
Boss Lina maliit, kapatid ka o yun? Sino ang nagpahintulo sa'yo na magsalita ng ganyan? Boss Lina maliit, sa hinaharap, susunod kami. Sa mga yapak ni na Boss Lina malaki at maliit. Kuya, magpahinga ka na sa kandungan na maganda. Ako na ang bahala sa ligro.